At sa pagpapatuloy ng ating recap, hindi inaasahan ni Uchimura ang pagtawag sa kanya ng Demon King na isang bagay na nagdulot ng matinding kaba dahil inakala niyang malaki ang nagawa niyang pagkakamali. Pagdating niya ay agad siyang humingi ng paumanhin at nagmakaawa na mabigyan pa siya ng isa pang pagkakataon, kahit bago pa makapagsalita ang Demon King. Nagtaka ang Demon King sa kanyang reaksyon kaya't pinatahimik siya at sinabi na ang kakulangan niya sa kumpiyansa ay hindi kinakailangan at nagdulot pa ng problema sa kanya. Sa halip na pagagalitin ay pinuri siya ng Demon King sa kanyang mga nagawa at tiniyak na wala siyang ginawang mali. Pagkatapos nito ay ibinunyag ng Demon King ang tunay na dahilan ng pagpupulong at gusto niyang marinig ang opinyon ni Uchimura tungkol sa tensyon sa pagitan ng mga demonyo at mga humanoid. Tinalakay ni Uchimura ang mga pagkakaiba, partikular na ang kakayahan ng mga demonyo na gumamit ng mahika kumpara sa kawalan ng kakayahan ng mga humanoid, na nagdulot ng malalim na agwat at pakiramdam ng pagkababa. Kinilala ng Demon King na ang ugat ng problema ay ang mahika at ibinahagi ang kanyang layunin na makahanap ng paraan upang bigyan ng kakayahan ang lahat na gumamit nito. Lubos na nagulat si Uchimura sa revelasyong ito at inamin niyang wala siyang kakayahan sa mahika at nagdududa kung kaya niyang gampanan ang ganitong napakalaking hamon. Pinapakalma siya ng Demon King at ipinaliwanag na ang mga Magic Stone ang magiging susi sa solusyon. Inabot niya kay Uchimura ang isa sa mga bato at pinagkatiwalaan siya ng responsibilidad na tuklasin kung paano ito magagamit bilang pangkalahatang pinagmulan ng mahika. Upang tulungan siya, doon ay inatasan ng hari si Sylvette at ito ang Storm Queen bilang kanyang katuwang sa misyong ito. Ang pagbanggit kay Sylvette ay nagpahinto kay Uchimura sa kanyang kinatatayuan. Ang nakakatakot na reputasyon ni Sylvette bilang isang mahigpit at mapaghanap na individual ay nagdulot ng pangamba sa kanya. Habang palabas siya ng silid at napansin niyang pinagmamasdan siya mula sa malayo ni matandang Mander, nakita niya si Uchimura na pinagkatiwalaan ng napakahalagang misyon at napagtanto niyang higit pa pala ang kakayahan nito kaysa inaakala niya. Napako ang kanyang tingin sa Magic Stone na dala ni Uchimura na maling inisip na ito'y isang simbolo ng mas malaking layunin na marahil pati na rin ng pangako kay Mander. Lingid sa kaalaman ni Mander na walang ganoong kahulugan ang bato at habang mahigpit na pinag-aaralan ni Uchimura ang Magic Stone, iniisip niya kung maaari ba itong magsilbing panlabas na pinagmumulan ng mahika para sa lahat. Habang malalim siyang nag-iisip ay pumasok si Olulo na may dalang mainit na inumin at iminungkahi na magpahinga na siya ng maaga. Tumanggi si Uchimura at ipinaliwanag na kailangan niyang magpuyat upang ipagpatuloy ang trabaho. Ipinakita niya kay Olulo ang bato at tinanong kung maaaring gamitin ito ng mga humanoid upang makuha ang enerhiya ng mahika. Ipinaliwanag ni Olulo na bagamat kayang magbigay ng mahika na enerhiya ang bato ay kailangan pa rin ng kasanayan ng gumagamit upang magamit ng epektibo ang mahika. Napagtanto ni Uchimura na ang kakulangan sa kasanayan ang nawawalang bahagi sa kanilang plano at buong determinasyon na hinarap niya ang hamon at nagdesisyong humingi ng tulong kay Sylvette. Sa kagustuhang maresolba ang problema ay nagpunta si Uchimura sa silid ni Sylve. Pagdating niya ay sinalubong siya ng isang masungit na assistant na agad siyang tinanong tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Nagpakilala si Uchimura bilang isa sa 4 na general ng Demon King at ipinaliwanag na nasa ilalim siya ng direktang utos ng hari. Hiniling niyang makausap si Sylvette ngunit sinabi ng assistant na wala siya na karaniwang nangyayari. Nang tangkaing isasara ng assistant ang pinto ay mabilis itong pinigilan ni Uchimura at nakiusap na papasukin siya. Hindi alam ni Uchimura na pinapanood pala siya mula sa malayo ni matandang Mander. Lalo siyang naintriga sa nagaganap at pagpasok sa silid ay sinimulan ni Uchimura suriin ang hitsura at kilos ng assistant. Napansin niya ang mga detalye tulad ng salamin na tila bahagi lamang ng isang disguise at ang pangalan nito na hindi sumusunod sa karaniwang pangalan ng konvensyon ng mga demonyo. Naalala rin niya ang sinabi ng Demon King tungkol sa hilig ni Sylve na magbihis upang iwasan ang kanyang mga responsibilidad. Dahil sa kanyang obserbasyon ay napagtanto ni Uchimura na ang assistant ay si Sylvette mismo at nang kinompronte niya ito, inamin ni Sylvette ang totoo at ipinaliwanag na ginagamit niya ang kanyang disguise upang makaiwas sa mga walang katapusang trabaho. Humingi ng paumanhin si Uchimura sa pagbubunyag sa kanyang lihim kaso iginiit niyang kailangan niya ang tulong nito para sa misyon ng Demon King, gayunpaman ay malamig na tinanggihan ni Sylvette ang kanyang hiling na nagsasabing wala siyang interes sa mga proyekto. Sa kabila ng kanyang pagtanggi ay ipinakita ni Sylvette ang isang pambihirang imbensyon na isang kakaibang magic stone na kanyang ginawa matapos ang maraming taon ng pananaliksik. Ipinaliwanag niyang ang batong ito ay nabuo sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng maraming maliliit na magic stone,
kaya't nagagawa nitong mag-cast ng iba't ibang klase ng mahika. Napamangha si Uchimura at ang solusyon na hinahanap niya ay tila nasa harapan na niya na buong sigla na iminungkahi niyang gawing mas produce ang mga bato upang maalis ang agwat ng mahika sa pagitan ng mga demonyo at mga humanoid, gayunpaman ay agad na pinawi ni Sylvette ang kanyang excitement. Ipinaliwanag niyang bawat bato ay nagkakahalaga ng 10 milyong gold upang likhain at dahil sa kakulangan ng Magic Stone, hindi ito maaaring gawin ng malawakan at nalungkot at nabigo si Uchimura sa paliwanag ni Sylvette dahil ang solusyon na inaakala niyang abot kamay ay tila imposible. Sa halong biro at sarcastic ay hinamon siya ni Sylvette na humanap ng paraan upang gawing mas produce ang mga bato kung kaya niya, sabay linaw na hindi siya magpopondo o tutulong sa anumang paraan at bagamat inis noong una, sinimulang pag-aralan ni Uchimura ang mga detalye ng disenyo ng Magic Stone. Tinanong niya si Sylvette kung ang kakayahan ng bato na mag-cast ng maraming spell ay nakadepende lamang sa pagsasama-sama ng maliliit na Magic Stone, umaasa siyang makahanap ng alternatibong solusyon, iminungkahi niya ang paggawa ng isang Magic Stone na idinisenyo para mag-cast ng isang spell lamang. Ipinaliwanag niyang ang ganitong diskarte ay magpapababa ng malaki sa gastos sa produksyon, kaya't magiging mas abot kaya ang mga bato at nahanap ni Sylvette ang ideya bilang excitement. Sinabi niyang maaaring gumamit ng mas mababang kalidad ng Magic Stone para sa layuning ito. Pinuri niya ang kakaibang pag-iisip ni Uchimura at sinabing hindi pa siya nakatagpo ng ganitong uri ng pananaw, inspirado ng konsepto at doon ay ipinakita ni Uchimura ang Magic Stone na ibinigay sa kanya ng Demon King at iminungkahing gamitin ito bilang prototype. Dahil sa kanyang interes ay pumayag si Sylvette at nagdesisyong simulan kaagad ang eksperimento. Binuksan niya ang isang nakatagong pasukan patungo sa kanyang laboratorio gamit ang mahika at nagpahayag ng balak na magtrabaho buong gabi, sabay hila kay Uchimura para tumulong. Samantala si matandang Mander ay napuno ng pagdududa at kuryosidad sa kanilang ginagawa at nanatili sa labas ng silid, naiinis dahil hindi siya makapasok at sa huli ay sumuko siya pero nangakong alamin ang katotohanan sa ibang pagkakataon. Pagsapit ng umaga ay parehong pagod na sina Sylvette at Uchimura matapos ang walang tigil na pagtatrabaho, buong pagmalaki ay inihayag ni Sylvette ang tagumpay nila na natapos na ang paggawa ng isang single-use Magic Stone. Pinuri niya ang disenyo nito bilang cost-effective at namangha sa potensyal nito para sa malawakang produksyon, upang subukan ang bagong bato ay hinarap ni Sylvette si Uchimura at ginawang test subject. Bagamat pagod ay pumayag si Uchimura ngunit humiling ng maikling pahinga bago simulan ang pagsubok. Pinayagan siya ni Sylvette ng 1 oras at habang palabas si Uchimura upang kumain at magpahinga, biglang pumasok si matandang Mander na nag-aapoy ang galit. Ipinakita niya ang kanyang pagkadismaya at hinanap ang paliwanag para sa pagiging huli ni Uchimura sa buong gabi. Sa lakas ng kanyang pagsugod ay napasobsob si Uchimura sa sahig habang masigasig siyang iniinteroga ni Mander. Hindi naman impressed si Sylvette sa gulo at mariing sinaway si Mander, sinabihan siyang umalis kung hindi niya kayang manahimik. Bago pa lumala ang pagtatalo ay dumating ang isang assistant na may dalang kagyat na balita, mga mabangis na ibon ang sumasalakay sa mga lungsod at iniutos ng Demon King ang paglilipol sa mga mabangis na ibon, na sa kabila ng protesta ni Mander. Dinala siya palayo at inatasan na tumulong sa iba't ibang lokasyon at samantala, ginamit ni Sylvette ang pagkakataon at idineklara na ang krisis na ito ay perpektong pagkakataon upang subukan ang bagong Magic Stone sa tunay na labanan. Dinala niya si Uchimura sa isang bukas na lugar at ipinaliwanag na ang bato ay nakakonfigure upang mag-cast ng simpleng fire spell, bagamat nag-atubili si Uchimura ay inuuna ang utos ng Demon King na harapin ang mga ibon, iginiit ni Sylvette na unahin ang pagsubok. Casual niyang binanggit na ang maling paggamit ng bato ay maaaring magdulot ng pagkawala ng kamay, kaya't nanlumo at kinabahan si Uchimura at sinunod niya ang mga tagubili ni Sylvette at nakatuon sa pagpapadaloy ng mahika na enerhiya sa bato, sa kanyang pagkabigla ay nabuo ang isang fireball sa kanyang kamay. Lubos na namangha at napagtanto niyang kahit siya na walang kakayahang mahika ay maaaring mag-cast ng spell, kinumpirma ni Sylvette ang tagumpay ng pagsubok at idineklara na panahon na upang harapin ang tunay na hamon at ito ang paglilipol sa mga ibong sumasalakay gamit ang fire spell. Buong tapang na sumunod si Uchimura sa mga tagubili ni Sylvette at sinimulang e-target ang mga nilalang, sa bawat spell na kanyang nakast ay unti-unting lumakas ang kanyang kumpiyansa at nagtagumpay siyang pabagsakin ang ilang ibon. Gayunpaman ay panandalian lamang ang kanyang tagumpay at nang subukan niyang mag-cast ng isa pang spell,
napansin niyang nabasag na ang bato mula sa labis na paggamit at iniwan siyang walang panlaban, sinamantala ng isang ibon ang pagkakataon upang umatake ngunit mabilis na nakialam si Sylvette at tinapos ang banta. Ipinaliwanag niya na nag-overload ang bato na nagpapatunay na ang mga mababang kalidad na bato ay hindi kayang tiisin ang matagalang paggamit, habang nagmumuni-muni si Uchimura tungkol sa laban sa mga mabangis na ibon, napagtanto niyang nagtagumpay naman sila sa huli. Gayunpaman si Sylvette ay tila dismayado at iniinda ang pagkabigo ng eksperimento na inaasahan niyang magiging mas maayos ang resulta, kaya't labis ang kanyang pagkabigo at kinalaunan ay naglakad-lakad si Uchimura sa lungsod at nakisalo ng pagkain kasama ang mga bata. Ang kanilang tuwa at simpleng pamumuhay ay labis na nakaantig sa kanya na binago ang kanyang pananaw tungkol sa mga humanoid, napagtanto niyang hindi lahat ng humanoid ay malalakas at matitibay, ang ilan tulad ng mga bata, ay mahihina ngunit masayahin at kontento sa buhay. Matapos nito ay dinalaw niya si Sylvette upang ibahagi ang kanyang mga natutunan. Inamin niyang nagulat siya na hindi lahat ng humanoid ay tulad ng inaakala niya at ang ilan ay maliliit at mahina, ngunit namumuhay ng masaya at kontento. Naantig si Sylvette sa obserbasyon ni Uchimura at nagbukas tungkol sa kanyang nakaraan, ikinwento niyang siya ay isinilang sa isang pamilya ng mga elf ngunit napilitang umalis dahil sa hindi inaasahang mga pangyayari. Matapos ang kanyang pagkakatapon ay inampun siya ng mga humanoid na sa kabila ng kanilang kahinaan at simpleng pamumuhay, ay nagpakita sa kanya ng kabutihan. Dahil sa inspirasyon na dulot ng kanilang mga pagsubok sa buhay at inialay ni Sylvette ang sarili sa paglikha ng mga mahika na kasangkapan upang mapabuti ang kanilang pamumuhay, inamin ni Sylvette na sa paglipas ng panahon lumilihis ang kanyang atensyon at nakalimutan niya ang kanyang orihinal na layunin. Determinado siyang itama ang mga pagkakamali kaya't nagpasya siyang unahin ang pagtulong sa mga tao. Iginiit niyang kailangan nilang paunlarin ang kanilang eksperimento upang magtagumpay. Binalaan niya si Uchimura na babalik muli ang mga ibon at binigyang diin ang pangangailangan ng solusyon na hindi mauubos o masisira ang mga magic stone sa paggamit. Habang kumakain sa tavern ay biglang nagkaroon ng ideya si Uchimura at tinanong niya si Sylvette kung maaari siyang lumikha ng 10 magic stones. Ipinaliwanag ni Sylvette na posible ito ngunit binalaan siya na maaaring bumaba ang kalidad ng mga bato dahil sa kakulangan ng tamang kagamitan. Hinimok siya ni Uchimura na magpatuloy at tiwala na kaya niyang magamit ang mga ito ng epektibo. Kinabukasan dala ang mga bato ay bumalik si Uchimura sa battlefield at maingat niyang inilagay ang mga ito sa paligid ng lugar. Nang lumapit ang mga ibon ay inactivate niya ang mga bato na naglabas ng kakaibang tunog na nagpagulat at nagpatakbo sa mga ibon. Napansin ni Uchimura sa nakaraang laban na natatakot ang mga ibon sa tunog na ito at ginamit niya ito sa kanyang kalamangan. Lubos na nagtagumpay ang plano at agad na tumakas ang mga ibon at naglabasan ang mga humanoid na puno ng saya sa kanilang pagkakaligtas. Ipinaliwanag ni Uchimura na ang tunog na inilalabas ng mga bato ay hindi nauubos ang kanilang enerhiya, kaya maaari silang magamit muli ng hindi nasisira. Iminungkahi niyang ipamahagi ang mga bato na tinawag niyang rosemary na sa mga kalapit na nayon upang itataboy ang mga halimaw at mapahusay ang kaligtasan. Sa ganitong paraan ay makakapag-focus ang mga komunidad sa pagpapalago ng kanilang ani nang walang takot sa mga pag-atake. Iniharap ni Uchimura ang makabago niyang solusyon sa Demon King na labis na namangha. Pinuri ng hari sina Uchimura at Sylvette sa kanilang pagiging malikhain at kinilala ang kanilang tagumpay sa paglutas ng krisis sa halimaw habang pinapaunlad ang teknolohiya ng mga magic stone. Iniutos niya kay Sylvette na gumawa ng mass production ng mga rosemarine stones at ipamahagi ang mga ito sa mga nayon. Kinalaunan ay nilapitan ni Uchimura si Sylvette upang pasalamatan siya sa kanyang napakahalagang tulong. Ngunit tinawanan lamang ni Sylvette ang pasasalamat niya na sabay sabing siya rin ay nagpapasalamat. Inamin niya na ang mga pagsisikap ni Uchimura ay muling nagpasiklab ng kanyang sigasig sa kanyang mga layunin sa pananaliksik. Bago maghiwalay ay inabot ni Sylvette kay Uchimura ang isang mas pinahusay na bersyon ng rosemarine na may kakayahang maglabas ng 30 magical projectiles. Napamangha si Uchimura at tinanong kung kailan niya ito nagawa subalit sa tipikal na kumpiyansa ni Sylvette. Sumagot lang siya ng, "Ako'y isang henyo," at agad naglakad palayo at habang bumalik si Uchimura sa kanyang opisina upang tapusin ang kanyang mga trabaho, bigla siyang sinalakay ni Mander na pumasok ng walang paalam at aksidenteng bumagsak siya sa sahig. Galit na tinanong ni Mander kung bakit hindi siya inabisuhan tungkol sa kanyang misyon kasama si Sylvette,
Ngunit unti-unting lumalambot ang kanyang ugali nang mapansin niya ang Magic Stone na dala ni Uchimura. Ipinahayag niya na basta ibigay ni Uchimura ang bato sa kanya at hindi na siya mag-aalala tungkol sa pakikisalamuhan nito sa ibang babae, samantala ay nanatiling walang malay si Uchimura sa sahig at sinubukan na gisingin ni Mander kaso nabigo ang lahat ng kanyang pagsisikap. Kaso dito muna matatapos ang recap natin sa bagong anime na ito, salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.